Isang magandang pagbati sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kwentong pinamagatang ang ika-7 anibersaryo ng aming kasal, ang regalo, sa akin ng aking asawa, annulment papers. Sorpresa hindi ba? Napangisi ako. Bukas, may mas malaki pa akong sorpresa para sa buong pamilya niya. Ang ilaw mula sa mga chandelier na kristal ng pinakamarangyang restaurant sa Metro Manila ay tumatama sa aking suot na perlas na kulay seda, lumilikha ng mga kumikinang na sinag. Ang malamyos na himig ng musika ay maririnig mula sa entablado. Kasabay ng mahinang tunog ng mga kupitan ng alak na nag-uumpugan, lumilikha ng isang simponya ng karangyaan at pag-iibigan. Naroon ako, kaharap si Victor, ang lalaking tinawag kong asawa sa loob ng 7 taon. Ngayon ang anibersaryo ng aming kasal. Kung iuukit sa ginto, isang buwan kong inireserba ang VIP room na ito, personal, na pinili ang bawat putahe, bawat bote ng alak. Lahat ay mga paborito niya. Nais, kung maging espesyal ang gabing ito. Isang gabi, para muling pag-alabin ang pag-ibig na sa tingin ko'y bahagyang nanlamig na dahil sa abalang buhay. 7 taon, isang kapat ng aking kabataan, ay inilaan ko ng buo para sa kanya, para sa kanyang pamilya. Tinalikuran ko ang aking umuusbong na karera para maging isang mabuting asawa, isang tunay na may bahay, upang makapag-focus siya ng buo sa pagbuo ng kanyang sariling imperyo. Ang Victor Prime Holdings, mula sa isang maliit na startup, ay isa ng malaking pangalan sa mundo ng negosyo. At siya, mula sa isang binatang walang-wala, ay isa ng makapangyarihang chairman, isang modelo ng tagumpay na hinahangaan ng marami. Ipinagmamalaki ko, siya. Sa likod ng kanyang tagumpay, may malaking bahagi ang aking anino. Uminom ka, ang ganda mo ngayong gabi, sabi ni Victor. Malalim at mainit ang kanyang boses. Tumingin siya sa akin, isang tingin na matagal ko nang hindi nakikita. Bahagyang nanginig ang puso ko. Siguro'y nag-aalala lang ako. Nang sobra. Siguro'y naroon pa rin ang pag-ibig niya para sa akin, natatabunan lang ng mga pressure sa trabaho. Ngumiti ako, itinaas ang aking kopita at itinagay sa kanya. Salamat, maligayang, ika-7 anibersaryo sa atin. Sabay naming ninamnam ang hapunan sa saliw ng malamyos na musika. Niya sa akin ang mga malalaking plano para sa kumpanya. Ang mga kontratang, malapit ng pirmahan. Nakikinig ako, tumatango, at paminsan-minsan ay inilalagay sa kanyang plato ang pinakamasarap na pagkain. Tila perpekto ang lahat. Tulad noong mga unang araw ng aming pag-iibigan. Pagkatapos ng hapunan, sumenyas si Victor sa waiter. Ngumiti siya ng may hiwaga. May espesyal akong regalo para sa iyo, para sa ating anibersaryo. Bigla akong nasabik. Matagal na siyang hindi nagre-regalo sa akin. Mula sa kanyang mamahaling leather briefcase, inilabas niya ang isang kahon ng regalo na nakabalot sa eleganteng silver na papel. Kinakabahan kong binuksan ito, ngunit sa loob ay hindi alahas o anumang designer item. Ito ay isang gintong fountain pen. Bahagya akong nagtaka, ngunit ngumiti pa rin. Salamat. Ang ganda ng pen. Hindi lang yan para tingnan, sabi ni Victor. May kakaibang ngiti sa kanyang labi. Para yan sa pagpirma. Pagkasabi niya yun, muli siyang dumukot sa kanyang briefcase at inilabas ang isang salansan ng puting papel at inilagay sa mesa sa aking harapan. Ito ang tunay. Anmong regalo? Tingnan mo. Nanginginig kong hinawakan ang mga papel. Ang unang mga salitang tumambad sa akin ay malaki at malinaw. Petition for annulment. Parang piniga ng isang hindi nakikitang kamay ang aking puso. Nawala ang lahat, nang tunog sa paligid ang musika. Ang tawanan lahat ay naglaho. Tanging isang ugong sa aking tainga, at ang mabilis na tibok ng aking puso ang naririnig ko. Binuklat ko ang bawat pahina. Ang mga malamig na salita ay sumasayaw sa aking paningin. Kasunduan,
Sa ari-arian, inilipat na pala niya ang lahat ng aming conjugal properties mula sa mga share, sa kumpanya, bahay, mga sasakyan, sa kanyang pangalan nang hindi ko nalalaman. Ang para sa akin ay isang maliit na sustento lamang, sapat para umupa ng isang maliit na kwarto at mabuhay araw-araw. At sa huling pahina, naroon ang kanyang pirma, tiyak at walang awa na isinulat gamit ang ibang tinta. Inihanda na niya ang lahat. Tumingala ako sa lalaking kaharap ko. Nawala na ang ngiti sa kanyang labi, napalitan ng isang malamig at mapagmataas na ekspresyon, isang mukha na hindi ko pa nakikita kailanman. Nagulat ka ba, Andrea? Tanong niya. Puno ng pangungutya ang tono, na para bang nagbibigay ng isang pabor. Kaya pala, ito pala ang kanyang regalo sa anibersaryo. Isang perpektong dula, isang matamis na saksak sa likod. 7 taon ng kabataan, 7 taon ng sakripisyo. Isang matinding kirot ang sumaksak sa aking puso, ngunit kakatwa, hindi ako umiyak. Walang ni isang patak ng luha ang pumatak. Siguro, kapag ang sakit ay lumampas na sa hangganan. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo, pagpapatuloy ni Victor, na para bang hindi pa sapat ang kalupitan ng mga nangyari. May iba na ako. Pangalan niya, anak ng chairman ng Prosperity Group, ang pinakamalaking partner ng kumpanya natin. Nagdadalang tao siya sa anak ko. Kailangan kong bigyan siya ng karangalan. Kaya pala, hindi lang niya ako niloko. Kailangan pa niya ng dahilan. Isang pagbibigay katwiran sa kanyang karumal-dumal na gawain. Tiningnan ko siya, ang lalaking minahal ko ng buong buhay. Ngayon, sa aking paningin, isa na lamang. Siyang estranghero, isang taong kaawa-awa at kasuklam-suklam. Ang sakit sa aking dibdib ay dahan-dahang naging isang malamig na galit. Natawa. Ako, isang mapanuyang tawa. Mahina ngunit kasing talas ng kutsilyo na umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Ang tawa ko ay nagpatigil kay Victor. Ang kanyang mapagmalaking mukha ay bahagyang nalito. Nagulat? Inulit ko. Matigas ang aking boses. Wala nang bahid ng kahinaan. Oo, talagang nakakagulat. Ang regalo mo, tinatanggap ko. Kinuha ko ang gintong fountain pen na ibinigay niya. Binuksan ang takip at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang annulment papers sa ibaba mismo ng kanyang pirma. Ayan na, itinulak ko ang mga papel pabalik sa kanya. Pero Victor, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Isang tingin na hindi pa niya nakikita. Isang tingin na puno ng hiwaga at hamon. Tandaan mo, kung may ibinibigay, dapat may tinatanggap din. Binigyan mo ako ng ganitong sorpresa. Hindi naman pwedeng wala. Akong isukli. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ang aking damit. Medyo pagod ako ngayong gabi. Hindi na kita masasabayan. Pero huwag kang mag-alala. Bukas, ipinapangako ko, may mas malaki pa akong sorpresa para sa buong pamilya mo. Maging masaya sana, kayo ng mag-ina mo. Pagkasabi niyon, malamig akong tumalikod at lumakad palayo, iniwan si Victor na tulala sa gitna ng marangyang handaan. Hawak ang annulment papers na may 2 pirma na at isang magulong isipan. Hindi niya maintindihan kung anong sorpresa ang kayang gawin ng isang babaeng puro kusina lang ang alam. Ngunit, malalaman din niya. Bukas, ako naman ang direktor ng dulang ito. Paglabas ko ng restaurant, humampas sa aking mukha ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit hindi nito kayang apulahin ang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Walang luhang pumatak dahil manhid na ang aking puso. 7 taon ng sakripisyo, 7 taon ng pagiging anino, sa likod ng isang lalaki. Ang kapalit ay isang kahihiyan na binalot sa isang marangyang selebrasyon. Sumakay ako ng taxi. Hindi pa uwi sa mansyon na dati kong tinatawag na tahanan, kundi sa ibang lugar. Isang lugar na hindi alam ni Victor at ng kanyang pamilya na umiiral.
Ito ay isang marangyang penthouse sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa sentro ng lungsod. Ang lugar kung saan ako ang tunay na sarili ko. Ang lugar kung saan ko pinapatakbo ang sarili kong imperyo mula sa likod ng mga tabing, ngunit bago simulan ang laban para bukas. Kailangan kong bumalik doon sa huling pagkakataon para kunin ang mga dapat sa akin at para magpaalam sa huling pagkakataon sa aking hangal na pagtitiis. Pagbukas ko ng pinto ng mansyon, maliwanag pa ang mga ilaw. Ang hangin ay hindi puno ng katahimikan ng pagkakasala, kundi ng hindi maitagong kagalakan. Si Aling Lorna, ang aking biyanan, at si Trixie, ang aking hipag, ay nakaupo sa sofa. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag na parang nanalo sa loto. Nang makita nila akong pumasok, hindi man lang tumayo si Aling Lorna, tinaas lang ang baba at nagsalita nang may pang-aasar. Nandito ka na pala? Akala ko, wala ka ng mukhang ihaharap para bumalik dito. Sige na, kailangan mo na ring mag-impake ng mga gamit mo para lumuwag naman ang bahay na to. Damit mo lang ang kunin mo, ha? Lahat ng iba pang gamit dito, pera ng anak kong, si Victor ang bumili. Wala kang karapatang galawin yan. Tahimik lang ako. Sanay na ako sa masasakit na salitang ito sa loob ng 7 taon. Araw-araw ko itong naririnig. Ngunit ngayon, hindi na ako nasasaktan. Nakakatawa na lang. Pera ni Victor? Hindi niya alam na kahit ang suot niyang designer na damit ay galing sa pera ng kumpanya ko. Ate Andrea! Ngumisi si Trixie, puno ng pang-uuyam ang boses. Huwag ka nang malungkot. Dapat alam ng babae ang lugar niya. Tingnan mo nga ang sarili mo, buong araw nasa kusina. Laging amoy mantika. Paano mo mapapanatili si kuya? Anyan. Dapat tularan mo si Ate Katrina. Maganda na. Matalino pa. At anak pa ng isang tycoon. Pagdating niya dito bilang asawa ni kuya, aangat ang buhay namin. Narinig ko. Nangako daw ang tatay niya na mag-i-invest ng ilang daang milyong piso sa kumpanya ni kuya. Kapag nangyari yon, para na kaming tigre na tinubuan ng pakpak. Narinig ni Aling Lorna ang sinabi ng anak at tumango-tango, puno ng pagmamalaki. Ang mukha, tama yan. Ganyan dapat ang manugang, kapantay sa estado, tumutulong sa asawa na itaas ang pangalan ng pamilya. Umaasa lang sa pera ng asawa. Palamunin? Napangiti ako sa isip ko. Kung ako ang palamunin, ano kaya sila? Mga linta na sumisipsip ng dugo ang mas angkop. Sa loob ng 7 taon, buwan-buwan, akong kumukuha ng malaking halaga mula sa kita ng kumpanya. Inililipat sa personal na account ni Victor para ibigay niya sa kanyang ina at kapatid bilang allowance. Ang kanilang mga biyahe sa Europa, mga designer na bag, mamahaling, spa lahat ay galing sa tinatawag na allowance na yon. Wala akong sinabi. Tahimik akong umakyat sa aming silid. Ito na ang huling beses. Natitiisin ko ang kahihiyang ito. Binuksan ko ang aparador. Kinuha lang ang ilang simpleng damit at ang aking personal na laptop. Hindi ko kailangan ng kahit ano sa bahay na ito. Dahil sa simula pa lang, lahat ng karangyaang ito ay ako ang lumikha. At kaya kong lumikha ng mas higit pa rito ng maraming beses. Pagbaba ko habang hila ang maliit na maleta, kararating lang ni Victor. Tiningnan niya ako, walang bahid ng pagsisisi ang mga mata, tanging kalamigan at pag-uutos. Tapos ka na mag-impake? Mabuti. Simula bukas, huwag ka nang magpapakita sa akin. At isa pa, bukas ang stockholders meeting ng kumpanya. Mayroon kang kaunting shares na iniwan sa'yo ng tatay ko. Pumunta ka sa tamang oras para pirmahan ang transfer documents para sa akin. Ituring mo na lang, yan na huling kabutihan ko sa'yo. Kaya pala, kailangan pa niya ako. Kailangan pa niya ang huling katiting na pakinabang mula sa akin. Matagumpay na nakaupo sa sofa. Dahan-dahan akong tumango,
isang misteryosong ngiti ang sumilay sa aking labi. Huwag kang mag-alala. Siguradong darating ako. Bukas. At ipinapangako ko, hindi kita bibiguin. Hinila ko ang maleta palabas ng pinto. Iniwan ang isang pamilyang nalulunod sa ilusyon ng yaman at kapangyarihang malapit ng dumating. Hindi nila alam na ang pagsikat ng araw bukas ay ang paglubog ng sa kanila. At ako ang magbababa ng kurtina ng gabi. Humaharurot ang taksi sa kadiliman. Iniiwan ang marangyang mansyon na naglalaman ng 7 taon ng aking kabataan. Pag-ibig at kahangalan. Hindi ako lumingon. Alam kong mula sa sandaling lumabas ako sa pintong iyon, tuluyan ko nang tinalikuran ang dati kong pagkatao. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas na gusali sa sentro ng lungsod. Hinila ko ang maleta papasok sa pribadong elevator. Ginamit ko ang aking keycard para umakyat sa pinakamataas na palapag. Bumukas ang pinto ng penthouse at isang ganap na kakaibang mundo ang lumitaw. Maluwag, moderno, na may malalaking salaming pader na tanaw ang buong lungsod sa gabi. Ito ang tunay kong mundo. Isang mundo na pinaghirapan kong itago sa loob ng 7 taon. Ibinaba ko ang maleta, hinubad ang masikip na seda na damit, at nagsuot ng komportableng pantulog. Nagsalin ako ng isang baso ng alak, tumayo sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang mga kumikinang na ilaw sa ibaba para silang mga bituin, ngunit hindi nila kayang liwanagan ang madidilim na sulok ng puso ng tao. Biglang bumalik ang mga alaala ng nakalipas na 7 taon, malinaw na parang isang pelikulang mabagal ang takbo. Naalala ko ang unang araw na nakilala ko si Victor. Noon, isa akong bagong graduate na puno ng pangarap habang siya'y isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Nagmahalan kami ng wagas, walang kalkulasyon. Ako ang nakakita ng kanyang potensyal. Ginamit ang lahat ng aking ipon at mana mula sa aking mga magulang para itatag ang Victor Prime Holdings, ipinangalan sa kanya. Direktor, para malaya siyang makagalaw. Ako ang naging tagapayo niya sa bawat estratehiya. Nagpuyat ako ng maraming gabi para tapusin ang mga business plan. Ginamit ko ang aking mga koneksyon para maghanap ng mga partner, para malagpasan ng kumpanya ang mga pinakamahihirap na yugto. Unti-unting lumaki ang kumpanya at nagbago rin si Victor. Hindi na siya ang simpleng at tapat na lalaki noon. Nagsimula siyang mahilig sa mga marangyang party, sa mga papuri at pambobola. Nagsimula niya akong maliitin. Ang asawang, puro kusina lang ang alam. Inakala niya na lahat ng tagumpay ay dahil sa kanya, at ako'y isang maswerteng babae lang na nakikinabang. Kailan nagsimula ang kanyang pagbabago? Siguro 3 taon na ang nakalipas, nang opisyal na pumasok sa stock market ang kumpanya. Iyon ay isang malaking tagumpay na nag-angat sa pangalan ni Victor at ng Victor Prime sa ibang antas. Mula noon, nagsimula ang kanyang mahahabang business trips, mga meeting hanggang hating gabi. Inosente akong naniwala sa mga kasinungalingang iyon. Hanggang isang araw, 6 na buwan na ang nakalipas. Isang gabi, aksidente kong nabasa ang isang text sa kanyang telepono. Isang mensaheng nakalimutan niyang burahin. Mahal, salamat sa napakagandang gabi. Hihintayin ko ang araw na magiging opisyal na tayong magkasama. Nagmamahal. Katrina, nadurog ang puso ko. Ang telo ng aming peking masayang pagsasama ay napunit. Katrina, kilala ko siya. Anak ng chairman ng Prosperity Group. Isang mahalagang partner na ako mismo ang nagkonekta para sa kumpanya. Gaano na sila katagal na nagtatago? Nang gabing iyon, naubos ang luha ko. Ngunit pagkatapos ng matinding sakit, ay isang malamig na paggising. Napagtanto kong hindi ako pwedeng magpatalo. Sobra na ang aking isinakripisyo. Hindi ko hahayaang nakawin ng mga taksil na iyon ang lahat ng aking pinaghirapan. Nagsimula akong maghanda ng palihim para sa araw na ito. Kinuha ko ang
pinakamagaling na abogado. Lihim na kinalap ang lahat ng ebidensya ng pangangaliwa ni Victor, ng mga perang kinuha niya sa kumpanya para sustentuhan ang kanyang kabit at pamilya. Kinausap ko ng personal ang ama ni Victor, isang mabait na lalaki na retirado na, at mahina ang kalusugan. Palagi niya akong mahal at pinagkakatiwalaan. Ipinakita ko sa kanya ang mga ebidensya. Matinding pagkadismaya sa kanyang anak, pumayag siyang tulungan ako. Niyang pinirmahan ng isang kasunduan na ililipat sa akin ang lahat ng shares na hawak niya na siyang pinakamalaking porsyento. Sinabi niyang ang kumpanyang ito ang buhay niya. Hindi niya hahayaang mapunta ito sa kamay ng isang suwail na anak at isang tusong babae. Mayroon lang siyang isang kondisyon. Hintayin ko ang tamang panahon para bigyan si Victor ng isang aral na hindi niya malilimutan. At ang panahong iyon ay bukas ang araw ng stockholders meeting, ang araw na inaakala ni Victor at ng kanyang kabit na makukuha na nila ang lahat. Nagkakamali sila. Sila'y mga papet lamang, sa isang dulang ako ang sumulat ng script. Huminga ako ng malalim habang tinitikman ang alak. Ang pait nito ay kumalat sa aking bibig tulad ng aking pagsasama. Ngunit pagkatapos ng pait, may kaunting tamis ng kalayaang malapit nang dumating. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Paolo, ang aking pinakapinagkakatiwalaang assistant, ang tanging nakakaalam ng aking tunay na pagkatao at mga plano. Paolo, handa na ba ang lahat para bukas? Opo, Ma'am Chairman. Handa na po ang lahat. Naghihintay na lang ng utos ninyo. Mabuti. Bukas, ipakita natin sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng larong. Ito, ibinaba ko ang telepono at tumingin sa natutulog na lungsod. Ito na ang huling gabi ng pagtitiis. Ang pagsikat ng araw bukas ay magiging isang ganap na kakaibang umaga. Habang tahimik kong inaayos ang mga huling piyesa para sa mapagpasyang laro, bukas, sa ibang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang rooftop bar ng isang 5-star hotel, si Victor at ang kanyang kabit na si Katrina ay lasing sa tagumpay na inaakala nilang sigurado na. Hindi sila umuwi sa mansyon, kung saan ang presensya ko ay maaaring makasira sa kanilang kasiyahan. At higit sa lahat, nais ni Victor na ilaan ang buong gabi sa babaeng pinaniniwalaan niyang magiging kanyang kinabukasan, ang mag-aangat sa kanyang karera. Ang mga bula ng mamahaling champagne ay umaakyat sa manipis na kristal na kopita, sumasalamin sa makulay na ilaw ng lungsod. Inakbayan ni Victor ang balingkinitang baywang ni Katrina at bumulong sa kanyang tainga ng matatamis na ang salita. Mga salitang marahil ay hindi ko narinig sa loob ng 7 taon. Mahal ko, sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Malaya na ako. Ngayon, pwede na kitang makasama ng hayagan. Mabigyan ka ng karangalan na nararapat sa iyo. Sumandal si Katrina sa balikat ni Victor. Ang kanyang mahahabang daliri na may pulang kuko ay marahang gumapang sa dibdib ng lalaki. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng kalkulasyon. Alam kong kaya mo, mahal. Yung matanda mong asawa, pumirma na ba sa wakas? Nag-iskandalo ba siya? Akala ko pa naman ang mga babaeng katulad niya na nakadepende sa asawa ay iiyak, magmamakaawa, at hindi ka pakakawalan. Napangisi si Victor, isang ngiti ng pagmamalaki at pangmamaliit, ang ngiti ng isang nakatataas na pinag-uusapan ng isang hamak. Wala siyang lakas ng loob para doon. Isang babaeng kontento na sa 4 na sulok ng bahay at kusina saan siya kukuha ng tapang para mag-iskandalo. Binigyan ko lang siya ng kaunting sustento, tuwang-tuwa na parang nanalo sa loto. Tinakot ko pa na wala siyang makukuha kahit isang sentimo kung mag-iingay. Kaya natakot at pumirma agad, walang imik. Mabuti naman, sabi ni Katrina. Hinahaplos ang mukha ni Victor. Ngayon, wala, nanghahadlang sa atin. Pumayag na si Papa. Sabi niya, basta't maayos mo na ang gusot sa annulment mo,
agad siyang mag-i-invest ng pondo sa Victor Prime. Isipin mo, sa 500 milyong piso na iyon, kasama pa ang posisyon at koneksyon ng Prosperity Group, gagawin nating isang tunay na imperyo ang Victor Prime. Hindi ka na lang magiging chairman ng isang kumpanya, kundi isang tycoon, isang malakas na puwersa sa mundo ng negosyo. Lahat ito dahil sa iyo, mahal ko, anghel ko. Nang mainit, habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalakbay sa katawan nito. Bukas sa stockholders meeting, opisyal kong iaanunsyo ang ating annulment sa buong kumpanya. Kasabay nito, pipilitin ko ang babaeng iyon na pirmahan ang paglipat ng 10% na shares na iniwan sa kanya ng tatay ko, kahit hindi malaki ang halagang iyon. Ayokong may kahit anong maliit na bagay na mag-uugnay pa sa kanya sa kumpanya ko. Gusto ko siyang burahin nang tuluyan sa buhay ko. Bahagyang kumunot ang noo ni Katrina, nagpakita ng kaunting pag-aalala. Pipirma, kaya siya. Malaking pera pa rin yon para sa isang tulad niya. Baka magbago ang isip niya. At pahirapan ka. Muling tumawa si Victor. Ang tawa ng isang taong sigurado sa kanyang panalo. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang abogado. Sa legal na aspeto, ang shares na iyon ay itinuturing na ari-ari ang nabuo sa loob ng kasal. Hindi siya pwedeng hindi pumirma. At saka, bibigyan ko siya ng kaunting dagdag na pera para pambili ng kanyang katahimikan para mabilis siyang umalis. Sa isang tulad, anya na sanay umasa. Sapat na iyon para mabuhay siya ng payapa at hindi na manggulo. Nagtagay sila. Ang tunog ng kristal ay malinaw na umalingaw-ngaw, ipinagdiriwang. Ang isang planong pinaniniwalaan nilang perpekto. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang pangarap na kasal sa isang paraisong isla sa Maldives, sa bagong mansyon na bibilhin nila, at sa isang maningning na hinaharap na puno ng kapangyarihan at pera. Sa kalasingan ng pekeng pag-ibig, ng material na kalkulasyon at kapangyarihan, tuluyan nilang kinalimutan ang aking huling mga salita. Nilanggaling lang sa isang talunang babae. Hindi nila inakala na ang babaeng kanilang minamaliit, na itinuturing na isang walang silbing piyesa sa laro ay ang siyang may hawak ng buhay ng buong laro. Abala sila sa pagguhit ng isang magandang kinabukasan, hindi alam na sa ilalim ng kanilang mga paa isang malalim na bangin ang hinukay na. At pagpatak ng 8:00 ng umaga bukas, ako mismo ang magtutulak sa kanila doon, nang walang bahid ng awa. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Victor. Nanatili siya kasama ang kanyang kabit sa presidential suite ng hotel. Ninanamnam ang mga huling sandali ng kaligayahan. Samantala ako, pagkatapos maayos ang lahat, ay nakatulog ng mahimbing. Ang pinakapayapang tulog ko sa loob ng 6 na buwan. Napanaginipan ko ang isang maningning na pagsikat ng araw sa dagat. At alam kong hindi lang. At ito isang panaginip. Ito ay isang pangitain. Ang umaga ay dumating, dala ang kakaibang hangin. Para sa pamilya ni Victor, ito ay isang mahalagang araw. Isang araw na pinaniniwalaan nilang magbabago sa kapalaran ng kanilang angkan. Mula palang madaling araw, abala na sa mansyon, si Aling Lorna at Trixie ay maagang nag-ayos. Pinili nila ang pinakamagagarang damit, ang pinakamamahaling alahas. Suot ang isang pulang velvet na damit. May kwintas na perla si Aling Lorna, mukha siyang reynang malapit ng makoronahan. Si Trixie naman ay nakasuot ng bagong designer dress, makapal ang makeup. Gusto nilang lumitaw sa stockholders meeting na may pinakamayabang na postura para ipakita sa lahat na sila ang tunay na may-ari ng Victor Prime Holdings. Dumating si Victor 7:00 ng umaga. Nakasuot ng mamahaling Italian suit, makintab ang buhok, at ang mukha ay hindi maitago ang kagalakan. Tiningnan niya ang kanyang ina at kapatid at tumango ng may kasiyahan. Tayong maging magara ngayon. Para makita ng lahat ang antas ng ating pamilya. At para makita din ni Andrea kung ano ang nawala sa kanya nang iwanan niya ako.
Ano naman ang alam nun sa nawala sa kanya? Sabi ni Aling Lorna. Yung probinsya ng yon, sigurado nagmumukmok sa isang sulok at umiiyak. Sana lang, wag siyang mag-iskandalo sa meeting at ipahiya ang pamilya natin. Wag kayong mag-alala, ma, sabi ni Victor, puno ng kumpiyansa. Nasabihan ko na ang abogado. Kung gagawa siya ng gulo, agad siyang palalabasin ng mga guwardiya. Araw natin to, walang makakasira. Sabay-sabay silang sumakay sa kanilang marangyang sasakyan, patungo sa Victor Prime Tower kung saan gaganapin ang meeting. Puno ng tawanan at pangarap. Ng yaman at kapangyarihan ang loob ng sasakyan. Samantala, sa ibang lugar, handa na rin ako. Hindi na ako ang babaeng naka-apron at nakapusod ang buhok. Tumingin ako sa salamin. Isang puting suit na pinasadya, bumagay sa aking tindig. Mahabang buhok na may malumanay na kulot, at isang sopistikadong make-up na nagbigay diin sa aking matatag na mga mata at pulang. Ang aking aura. Ang aking aura ay ganap na nag-iba puno ng kumpiyansa, kapangyarihan, at kaunting hiwaga. Naghihintay na sa labas si Paulo, ang aking assistant. Tiningnan niya ako. Hindi, maitago ang paghanga. Ma'am Chairman, ang ganda niyo po ngayon. Bahagya akong ngumiti. Salamat, Paulo. Handa na ba ang lahat? Nasa posisyon na po ang lahat, ma'am. Nandoon na rin si Attorney Jimenez. Naghihintay sa lobby. Mabuti. Tara na. Oras na para ibaba ang telon. Pagpasok ng aking sasakyan sa parking ng Victor Prime Tower. Kasabay itong paghinto ng sasakyan ng pamilya ni Victor. Bumaba sila. Taas noo. Handang tumanggap ng mga pagbati. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nila ako. Bumaba ako mula sa isang makintab na itim na Rolls Royce. Kasunod si Paulo at isang matikas na lalaki na nakasuot ng formal na suit, si Attorney Jimenez. Natigilan silang tatlo, na parang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Hindi makapaniwala. Ang eleganteng babae sa kanyang harapan ay ang asawang tinakwil niya kagabi. Si Aling Lorna at Trixie ay nakatitig sa akin mula sa damit, sa sasakyan, hanggang sa aking aura. Kaunting pagkalito, hindi ko sila tiningnan. Itinuring ko silang hangin. Lobby kasama ang aking abogado at assistant, kung saan naghihintay na ang ibang stockholders. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Nagsimula ang mga bulungan. Nagulat sila sa aking pagbabago. At lalo pang nagtaka nang makita akong kasama si Attorney Jimenez, isang tanyag na corporate lawyer na hindi basta-basta makukuha. Si Victor at ang kanyang pamilya ay nagmamadaling sumunod, na wala na ang kanilang kayabangan, napalitan ng pagkalito at masamang kutob. Ang kanilang mapagpasyang araw ay opisyal nang nagsimula. Ang malaking conference room ng Victor Prime Holdings, ang puso ng kumpanya, ay puno ng mga stockholders. Ang kapaligiran ay formal ngunit tensyonado. Alam ng lahat na ang annual stockholders meeting ang magdidikta sa hinaharap ng korporasyon. Lalo na't may mga bali-balitang isang malaking investment ang papasok. Si Victor ay nakaupo sa gitna, sa upuan ng chairman. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang karaniwang kumpiyansa. Ngunit panaka-naka siyang sumusulyap sa akin. Nakaupo ako sa unahang hilera para sa mga founding stockholders, katabi si Attorney Jimenez. Ang presensya ko, na may ganap na kakaibang anyo, ay parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Nagsimula ang meeting. Pagkatapos ng mga formalidad, dumating na ang pinakahihintay na bahagi. Tumayo si Victor sa podium at nagsimula ng kanyang talumpati. Ipinagmalaki niya ang mga tagumpay ng kumpanya, ang mga lumalaking kita, at ang mga plano para sa hinaharap. Mahusay siyang magsalita, tulad ng isang tunay na leader na laging pinupuri ng media. Na ang magagandang numerong iyon ay resulta ng pandaraya at pagpapalobo ng datos para makaakit ng mga investor. Pagkatapos ng kanyang talumpati, huminto siya at tumingin sa akin. Ang kanyang tono ay naging dramatiko.
Mga ginoo at ginang, bago tayo magpatuloy, mayroon akong isang personal na anunsyo na makakaapekto sa istruktura ng ating kumpanya. Ako at ang aking asawa, si Gnang, Andrea, dahil sa mga personal na hindi pagkakasundo, ay nagpa siya ng wakasan ang aming pagsasama. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Nagkunwari si Victor na siya ang biktima. Ito ay isang mahirap na desisyon, ngunit kailangan para sa aming dalawa. Ayon sa aming kasunduan, ililipat ni Genning, Andrea ang kanyang 10% na share sa akin para makapag-focus ako ng husto sa paglago ng kumpanya. Sana ay igalang ninyo ang aming desisyon. Nagsalita siya na para bang lahat ay napagkasunduan na. Pressure ng lahat para pilitin akong tanggapin ang isang kasinungalingan. Inakala niyang hindi ako papalag, ngunit nagkamali siya. Katatapos pa lang niyang magsalita, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Isang matangkad na lalaki, may mabait na mukha, ngunit may awtoridad sa kanyang mga mata. Ang pumasok kasama ang ilang assistant. Ito si Mr. Del Rosario, ang chairman ng Prosperity Group. Ang ama ni Katrina, ang kanyang pagdating ay ikinagulat ng lahat, lalo na ni Victor. Ayon sa plano, dapat ay sa huli pa siya darating para i-anunsyo ang investment. Tito, Mr. Del Rosario, bakit po kayo nandito? Nauutal na sabi ni Victor. Dali-daling, sumalubong. Hindi siya pinansin ni Mr. Del Rosario. Dumiretso ito sa podium at kinuha ang mikropono mula kay Victor. Paumanhin sa pag-istorbo, malakas niyang sabi, "Nandito ako bilang isang strategic partner ng Victor Prime para i-anunsyo ang isang mahalagang desisyon. Ang Prosperity Group ay opisyal nang babawiin ang lahat ng aming ipinangakong investment na 500 milyong piso. Epektibo ngayong araw." Ang kanyang mga salita ay parang bombang sumabog. Namutla si Victor. "Tito, nagbibiro po ba kayo?" "Bakit? Bakit biglaan? May usapan na po tayo." Humarap sa kanya si Mr. Del Rosario. Puno ng pagkasuklam ang mga mata. "Usapan? May gana ka pang sabihin yan? Akala mo ba matanda na akong madaling maloko? Niloko mo ako sa financial reports. Pinalobo ang kita ng kumpanya para linlangin. Ako at ang lahat ng stockholders dito. Akala mo hindi ko alam? Hindi po. Isang hindi pagkakaunawaan yan. May naninira lang sa akin." "Sino ang nagsabi sa inyo niyan?" Desperadong sigaw ni Victor. Hindi sumagot si Mr. Del Rosario. Tumingin lang siya sa akin. May paggalang at kaunting pagsisisi. Ang taong nagbigay sa akin ng lahat ng hindi maikakailang ebidensya. Ang taong tumulong sa akin para hindi maging isang hangal na naloko ay walang iba kundi si Ganay. Andrea, isa na namang bomba. Lahat ng mata ay muling napunta sa akin. Tiningnan ako ni Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, galit at takot. "Ikaw? Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa to sa akin? Sa kumpanya natin?" Dahan-dahan akong tumayo, lumakad papunta sa podium, at tumayo sa tabi ni Mr. Del Rosario. Kaharap si Victor. Isang malamig ngunit kaakit-akit na ngiti ang sumilay sa aking labi. "Nagulat ka ba, Victor? Ito pa lang ang pampagana na regalo ko para sa iyo. Tinuruan mo ako ng isang mahalagang aral. Sa negosyo, walang lugar para sa bulag na pagtitiwala. Salamat sa aral na iyon." Ang unang sorpresa ay nabuksan na nang magkalamat. At alam kong hindi na niya kakayanin ang mga susunod pang mangyayari. Ang conference room ay biglang tumahimik pagkatapos ng aking pahayag. Si Victor, pagkatapos ng matinding pagkabigla, ay sinubukang bawiin ang kanyang postura. "Hindi pagkakaunawaan lang po ang lahat, mga ginoo at ginang," pilit niyang sinabi. Siguro dahil sa sobrang sakit ng dibdib sa aming annulment, ang asawa ko ay nakagawa ng mga bagay na wala sa kontrol. Nagbigay ng maling impormasyon kay Mr. Del Rosario. Sumusumpa po ako, malinis ang aking konsensya. Sinubukan niyang palabasin
na ako ay isang naghihiganting asawa. Lumingon siya sa akin at bumulong. Nababaliw ka na ba, Andrea? Ano ang mapapala mo rito? Sinisira mo ang sarili nating kumpanya. Tiningnan ko siya ng may awa. Kumpanya? Sigurado ka bang sa iyo ang kumpanyang ito, Victor? Bumaling ako sa mga stockholders. Mga ginoo at ginang. Ang dahilan ng aming annulment ay hindi tulad ng sinabi niya. At ang pag-atras ng Prosperity Group ay hindi dahil sa aking emosyon, kundi resulta ng kanyang mga panloloko. Sumenyas ako kay Attorney Jimenez. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Mga, miyembro ng board. Nagsalita ang abogado. Ipinapakita ko sa inyo ang isang legal na dokumento na may kinalaman sa tunay na pagmamay-ari ng Victor Prime Holdings. Ipinakita sa malaking screen ang business registration. Ayon dito, sabi ni Attorney Jimenez, si G. Victor ay may hawak na 41% ng shares. Ako, si GNeng. Andrea, ay may 10%. At ang natitirang 49% ay sa ibang stockholders. Tama po ba? Tumango ang lahat. Iyon ang alam nila. Ngunit, nagpatuloy ang abogado. Habang lumipat ang imahe. Sa screen sa isang deed of assignment, ito ang katotohanan. Ang dokumento na may pirma ng yumaong ama ni Victor ay malinaw na nagsasaad. 2 taon na ang nakalipas. Bago siya pumanaw, ipinamana niya ang kanyang buong 41% na shares, hindi sa kanyang anak na si Victor, kundi sa kanyang manugang sa akin, si Andrea. Legal at nakarehistro ang dokumento. Ngunit itinago, ayon sa huling habili ng matanda. Ano to? Sigaw ni Victor, namumutla. Peke yan. Hindi yan magagawa ng tatay ko. G. Victor, igalang ninyo ang yumao. Mahinahong sabi ni Attorney Jimenez. Ang dokumentong ito ay ganap na legal. Ginawa ito ng inyong ama dahil nakita niya ang inyong kasakiman at maling pamumuhay. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kumpanya dahil naniniwala siya sa aking kakayahan at higit sa lahat sa aking etika sa pagnenegosyo. Ang paliwanag ay parang martilyong bumaon sa ulo ni Victor. Lahat. Sa madaling salita, kasama ang aking 10%, hawak ko na ngayon ang 51% ng kumpanya. Ako ang tunay na may-ari, ang may pinakamataas na kapangyarihan. Si Victor, sa kanyang 0% na shares, ay isa lamang upahang direktor, isang empleyado, sa sarili niyang inaakalang yaman. Natulala siya. Bakit? Bakit mo to itinago sa akin? Bakit? Ngumisi ako. Hindi ba't palagi mong sinasabi na ikaw ang magaling? Ikaw ang lumikha ng lahat? Minamaliit mo ako bilang isang palamunin. Gusto ko at lang makita kung gaano kakalayo ang mararating nang wala ang aking tulong. At heto ang resulta. Muntik mo nang ilubog ang buong barko dahil sa iyong kasakiman. Si Aling Lorna, na kanina patahimik, ay biglang sumugod na parang isang nasugatang hayop. Mangkukulam, anong ginawa mo sa biyenan mo? Magnanakaw? Ibalik mo ang kumpanya sa anak ko. Sigaw niya. Naging magulo ang silid. Ngunit kalmado lang ako. Alam kong ang pinakamagandang bahagi ng dula, ang inihanda ko para sa kanya, ay paparating pa lang. Hindi mapigilan ng mga guwardiya ang galit ni Aling Lorna. Sumisigaw siya ng mga masasakit na salita habang sinusubukang sugurin ako. Si Trixie naman ay umiiyak at umaarte na parang biktima. Ate Andrea, paano mo nagawa to? Ang bait-bait namin sa'yo. Mabait? Malamig kong sabi. Sumenyas ako kay Paulo. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa projector. Biglang umitim ang screen. Pagkatapos, isang video mula sa isang hidden camera sa opisina ng chief accountant ang lumabas. Ang unang eksena, si Aling Lorna at Trixie. Tingnan mo to. Ang ganda ng bag, sabi ni Aling Lorna sa accountant. Bigyan mo ako ng 200,000 pesos. I-charge mo na lang sa representation expenses ni Victor. Mabilis na sumunod ang accountant.
Ang sumunod na video, si Trixie at ang kasing kanyang mga kaibigan. Na-max out na ang credit card ko. Bigyan mo ako ng 300,000 pesos. Manunood kami ng concert sa Korea. Ilagay mo na lang sa gastos ng kung anong project. Marami pang video ang ipinakita. Lahat ay nagpapatunay kung paano nila walang awang ninakawan ang kumpanya. Ang kabuuang halaga ay umabot sa milyon-milyong piso para lang sa kanilang mga luho. Itinuring nila ang kumpanya ang pinaghirapan ng maraming tao bilang kanilang personal na alkansya. Nang matapos ang video, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mata, puno ng pagkasuklam, ay nakatutok sa mag-ina. Natulala si Aling. Lorna, namutla. Paanong? Tinrap mo ako. Si Trixie ay napaupo na sa sahig, umiiyak sa hiya at takot. Langkahing ang haharapin nila, kundi posibleng kaso sa korte. Mga Ginoo at ginang, nagsalita ako. Ganito nila ako tinuring ng mabuti. Ginamit nila ang kumpanya bilang kanilang personal na ATM. Victor, bilang CEO, alam mo ba ito? O nagbubulag-bulagan ka lang para maging isang mabuting anak at mabuting kuya? Hindi makasagot si Victor. Ang kanyang dula ng pagiging isang mabuting anak ay nabunyag na. At ngayon, oras na para ang iba pang mga artista sa kanyang dula ay magbunyag din ng kanilang sarili habang ang lahat ay nasa gitna ng gulo. Si Katrina, ang kabit na kanina pa, tahimik sa isang sulok, ay biglang nagbago ng ekspresyon. Na-realize niyang ang barkong sasakyan niya ay hindi pala isang luxury liner, kundi isang bulok na bangkang palubog na. Ang kapitan, si Victor, ay hindi isang magaling na leader, kundi isang papet na nabunyag na. Ang pangarap niyang maging Mrs. Chairman ay biglang naglaho. Mabilis na naging galit at pagkasuklam ang kanyang pagkadismaya. Tumayo siya at galit na lumakad, palapit kay Victor. Isang malutong na sampal, ang umalingaw-ngaw, sa buong silid. Manloloko! Sigaw ni Katrina. Sinabi mo sa akin na ikaw ang may-ari ng lahat. Yun pala, isa ka lang empleyado. Isang papet na umaasa sa asawa. Niloko mo pati, ang tatay ko. Kadiri ka, Katrina. Pakinggan mo ako. Pakinggan ka? Tumawa si Katrina ng mapakla. Lahat ay malinaw na. Isang bangkaroteng direktor na may pamilyang magnanakaw. Anong karapatan mong pakasalan ako? Ang kapal ng mukha mo. Lumingon siya sa kanyang ama. Papa, patawad. Nabulag ako. Umuwi na tayo. Nandidiri ako dito. Humarap siya sa lahat. At malakas na idineklara. Ako, si Katrina Del Rosario, ay walang anumang kinalaman sa lalaking ito. Lahat ng aming napag-usapan ay kanselado na. Pagkasabi niyon, taas noo siyang umalis. Kasama ang kanyang ama. Hindi na, lumingon pa. Si Victor ay naiwang tulala, tulad ng isang estatwa. Ang babaeng pinagpalit niya sa akin, ay siya ring dumurog sa kanya sa harap ng lahat. Pag-ibig, karera, pera, dignidad lahat ay gumuho sa isang umaga lang. Ang batas ng karma ay gumagana sa mahiwagang paraan. Ang kataksilang ipinaranas niya sa akin ay bumalik sa kanya ng doble, mas masakit at mas kahiya-hiya pagkaalis ng mag-amang Del Rosario. Nanatiling tahimik ang silid, ngunit hindi. Patapos ang mga sorpresa ko. Lumakad ako pabalik sa podium, mga Ginoo at ginang. Magpatuloy na tayo. Ngunit bago yan, mayroon akong ikatlong sorpresa. Malamig kong sabi. Ito ay isang espesyal na regalo para sa aking dating biyenan. Muling naglabas ng folder si Attorney Jimenez. Gang, Lorna, sabi niya, ang mansyon na tinitirhan ninyo sa Villa Verde Subdivision, tama po ba? Matanda. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na 6 na buwan na ang nakalipas.
dahil sa malaking pagnanakaw ninyo ng pondo. Ang bahay na iyon para makautang ng malaking halaga at maisalba ang kumpanya. Hindi! Wala akong pinirmahan, sigaw ni Victor. Wala nga, sabi ko. Pero ako ang gumawa para sa iyo. Bilang majority shareholder, pinapirma kita ng isang special power of attorney para ayusin ang mga problemang pinansyal. At pumirma ka ng hindi binabasa dahil abala ka sa pakikipaglandian sa kabit mo sa Paris. Ang utang na iyon ay dapat bayaran kahapon, patuloy ni Attorney Jimenez. At dahil bangkarote na ang kumpanya, na kayo rin ang may gawa. May karapatan na ang nagpautang na i-foreclose ang property. Ibig sabihin, ang mansyon ninyo. Saan bangko? Kakausapin ko sila. Desperadong tanong ni Aling Lorna. Ngumiti ako. Hindi po bangko. Isang private investment fund. At nagkataon lang, ang legal representative ng fund na iyon ay ako, isa na namang bomba. Natigilan silang lahat. Hindi lang kapangyarihan at pera ang kinuha ko, kundi pati na ang kanilang tirahan, sa legal na paraan. Sa oras na ito, sabi ko, isang team mula sa korte at mga tauhan ko ang papunta na sa mansyon. Bibigyan ko kayo ng 24 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit at umalis. Pagkatapos nito, lahat ng maiiwan ay pag-aari ko na bilang kabayaran sa pinsalang idinulot ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Hindi kinaya ni Aling Lorna ang pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata at hinimatay siya. Si Trixie naman ay sumugod at lumuhod sa aking paanan. Umiiyak. Ate Andrea, patawarin mo. Na kami. Saan kami titira? Malamig ko siyang tiningnan. Nang trinato ninyo ako na parang alipin, inisip, niyo ba na darating ang araw na ito? Ito ang kabayaran sa inyong kasakiman. Maghanap kayo ng sarili ninyong matitirhan. Ang dula ay tapos na. Ang mga masasamang aktor ay kailangan ng bumabasa, entablado at bumalik sa kanilang nararapat na litya sa ilalim ng lipunan. Habang ginagamot ng mga mediko si Aling Lorna, si Victor, na tila nagising sa katotohanan, ay sumugod at lumuhod din sa aking harapan. Andrea, mali ako. Patawarin mo ako. Umiiyak niyang sabi. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat, kasalanan lahat ni Katrina. Siya ang nanukso sa akin. Mahal pa rin kita, Andrea. Ang mo na ba? Natawa ako sa pagkadiri. Inutusan ko si Paulo. Muling ipinakita sa screen. Hindi na video, kundi mga litrato at video clips. Si Victor at Katrina na naghahalikan sa mga mamahaling hotel, namamasyal sa Paris, mga resibo ng libu-libong dolyar para sa mga alahas at bag. At ang pinakamasakit, ang mga petsa. Hindi lang ito. Nitong mga nakaraang buwan, kundi sa loob ng 3 taon. Tingnan mo, Victor, sabi ko. 3 taon mo na akong niloloko, habang ako'y nag-aalala sa iyo sa bahay. Nagtitipid para sa pamilya. Ikaw ay nagsasaya kasama. Ang ibang babae. Ginagastos ang perang pinaghirapan ko para sa kanya. At may, gana ka pang sabihing mahal mo ako? Natigilan siya. Ang huli niyang dula ay nabisto na rin. Wala na siyang masabi. Ang pagbagsak ng isang pamilya ay naganap ng buo at malupit sa harap ng lahat. Victor, tumayo ka, sabi ko. May isa pa akong bagay na gustong linawin. Tumingin ako sa kanya. Sabi mo, kaya mo ako hiniwalayan ay dahil buntis si Katrina sa anak mo. Tama? Tumango siya. Ikinalulungkot kong sabihin, pero dapat kang magpatingin sa doktor. Ayon sa aking medical records mo dito. Nakalipas, pagkatapos mong magkaroon ng malubhang viral infection, naging baog ka. Hindi ka na pwedeng magkaanak, isa na namang pagkabigla. Sinungaling! Nagsisinungaling ka para saktan ako. Sigaw niya. Naaalala mo ba noong na-ospital ka ng 1 linggo? Ako ang nag-alaga sa'yo. Ito ang resulta mula sa isang kilalang ospital.
Itinago ko ito para hindi masaktan ang ego mo. Inakala kong may pag-asa pa sa modernong medisina. Hindi ko inakala na gagamitin mo ang isang hindi umiiral na anak para taksilan ako. Ang katotohanan ay brutal. Kung ganoon, kaninong anak ang dinadala niya? Bulong niya. Siguradong hindi sa iyo. Mapait kong sabi. Matalino si Katrina. Hindi lang. Ikaw ang lalaki niya. Niloko ka niya. Pati na ang tatay niya. Gusto niyang gamitin ang bata para pakasalan ka at makuha ang yaman ng parehong pamilya. Pero, hindi niya inasahan. Minaliit niya ang isang may bahay na tulad ko. Ang katotohanang ito ay mas masakit pa sa pagkawala ng yaman. Hindi lang siya niloko, ginawa pa siyang isang hangal. Isang taong mag-aalaga sa anak ng ibang lalaki. Humagulgol si Victor. Hindi na dahil sa pag-arte, kundi sa tunay na pagkadurog. Lahat ng sikreto ay nabunyag na. Ang dula ay tunay ng nagwakas, na may malagim na katapusan para sa mga kontrabida. Pagkatapos ng araw na iyon, ang buhay ng pamilya ni Victor ay tuluyang gumuho. Pinalayas sila sa mansyon at napilitang tumira sa isang masikip at maruming apartment sa isang mahirap na lugar. Ang kanilang mga araw ay napuno ng pag-aaway at pagsisihan. Para mabuhay, si Aling Lorna ay naging tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Si Trixie ay naging isang manggagawa sa isang patahian. Ang buhay na hindi nila pinangarap ay naging kanilang katotohanan. Si Victor naman ay nalulung sa alak. Nang maubos ang pera, kinailangan niyang magtrabaho bilang isang construction worker. Mula sa pagiging isang chairman, naging isa siyang hamak na obrero. Samantala, isang bagong kabanata ang nagsimula sa aking buhay. Bilang bagong chairman ng kumpanya, nirestructure ko ang lahat. Tinanggal ko ang mga tiwali at itinaas ang mga may tunay na kakayahan. Sa ilalim ng aking pamumuno, muling umunlad ang kumpanya. Pinalitan ko ang pangalan nito mula Victor Prime Holdings at ginawang Phoenix Group, simbolo ng muling pagbangon. Natagpuan ko ang kaligayahan sa aking sarili, sa aking kalayaan. Si Paulo, ang laging nasa tabi ko, ay naging aking kasama sa buhay. Ang aming pag-ibig ay itinayo sa pag-unawa, tiwala, at paggalang. Ang mga krimen ni Victor sa panloloko sa mga investor ay hindi nakaligtas sa batas. Siya ay inaresto at nakulong. Bago ang kanyang paglilitis, sumulat siya sa akin, puno ng pagsisisi. Hiningi niyang makita ako sa huling pagkakataon. Nagpunta ako sa kulungan. Sa pagitan namin ay isang makapal na salamin, payat at mukhang matanda na si Victor. Salamat sa pagdating mo, sabi niya. Ibinigay ko sa kanya ang annulment papers. Ako na ang nag-file. Pirmahan mo para mapalaya na natin ang isa't isa. Pumirma siya. May luhang pumatak sa kanyang mga mata. Lahat, iyon ang huli naming pag-uusap. Paglabas ko sa kulungan, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ang nakaraan ay naiwan na sa madilim na selda. Ang hinaharap ko ay isang malawak at maliwanag na kalangitan. Mga aral at pagninilay. Ang kuwento ni Andrea ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang paglalakbay tungo sa pagbawi ng hustisya at dignidad. Nagtuturo ito sa atin ng kahalagahan ng pagiging independent, lalo na para sa mga kababaihan. Ang bulag na pagsasakripisyo ay hindi pag-ibig. Minsan, ito ay pagkawala sa sarili. Ang pamilya ni Victor ay isang paalala na ang kasakiman at kayabangan ay landas tungo sa kapahamakan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa karangalan at kabutihan. At higit sa lahat, ang kwento ay nagpapakita ng lakas ng isang babae na bumangon mula sa abo. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang saktan ang iba, kundi ang pagandahin ang sariling buhay, maging mas matagumpay at mas masaya kaysa sa mga taong nang iwan sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa
ito ay para sa sariling kapayapaan. Sana, ang kuwentong ito ay magsilbing inspirasyon sa lahat na anuman ang pagsubok. Laging may pag-asang bumangon, maging mas matatag, at lumikha ng sariling kaharian kung saan ikaw ang tunay na reyna. Salamat sa inyong pakikinig. Isang magandang pagbati sa inyo.